Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po mag-i-English po tayo gamit po itong you better na gamit po. Okay? Sa Tagalog man o sa English. Bali ito pong you ay maaari po natin itumba sa Tagalog na mo o kaya ka. Samantala yung better naman ay itong salitang mabuting. Okay? So ganito lang pong gagawin natin para makabuo po tayo ng English sentence na may you better. So gagamitin nyo lang po itong salitang mabuting. Tapos pagka gamit nyo po niyan o pagkasulat po ninyo niyan, ay pipili lang po kayo ng isa dito sa ginawa kong listahan. Simula bilhin mo ito hanggang basahin mo ito. Pagkapili nyo ng isa dyan, syempre, isasama nyo po yan sa salitang mabuting. Tapos saka natin itra-translate sa English. Okay po? Halimbawa po, mabuting bilhin mo ito ngayon. So para ma-English po natin yan, yung mabuting at saka mo, ita-translate po agad natin yan bilang you better. Tapos yung mga natitirang salita, itong bilhin, ito at ngayon, makikita nyo na po ang katumbas na salita niyan dito sa katapat niya. At ito po yun, buy it now. Yung buy bilang bilhin, yung it bilang ito o kaya iyon, tapos yung now bilang ngayon. So kayo na pong bahala kung ang gagamitin nyo para sa it ay ito o yung iyon. Pero dito sa ating halimbawa ngayon, ang ginamit ko po ay itong salitang ito. Okay? So pagsamahin lang po natin yung mga English na salita para sa mabuting bilhin mo ito ngayon. At ito po ang resulta. You better buy it now. Nakapag-English na po agad tayo, gamit po itong you better. Okay? So ang ginawa ko po dito, yung mga nakalista po dito ay gamit na gamit. Kaya magagamit nyo rin po agad itong aralin natin ngayon gamit ang you better. Okay? Isa pa pong halimbawa. Mabuting basahin mo ito. Pag in-English po natin, yung mabuting at saka yung mo muna ang ating itra-translate sa English. At yung po ay you better. Tapos yung basahin at saka ito ay itong read it. Yung read, yan yung basahin. Yung it, yan yung ito. Okay? So, pagsamahin lang po natin yung mga English na salita. You better read it. Mabuting basahin mo ito. O kung gusto nyo gamitin yung iyon, pwede rin. Mabuting basahin mo iyon. Pag in English nyo, you better read it. Okay? Tapos, kung gusto nyo lagyan ng ngayon na salita, pwede rin. Ilagay nyo lang po dito sa dulo, yung salitang ngayon. Ganon din po sa English. Ilagay nyo lang po yung salitang now pagkatapos ng salitang it. Halimbawa, mabuting basahin mo ito ngayon. Pag in English nyo, you better read it now. Nakapag-English na naman po tayo sa tamang pamamaraan gamit ang you better. So, sana makikipractice po ng maigi po ito para gumaling po kayo sa paggamit ng you better. Maraming salamat po.